mag-share, hindi mo task yung mag-save. Kasi task ni Lord yun. Amen. At isa po yung encouragement para sa atin na huwag tumigil to preach the word, sabi nga. Amen. At nakakabas po yung ginawa ng mga youth kanina, no? Yung biyaheng langit. Amen. Nakaka-excite po kasi ang dami nang nire-ready ni Lord para sa atin. Ang dami nang ginagawa para nang kunin tayo. Amen. Para nang patuloy na ilayo tayo sa masama para hindi na tayo makuha ulit ng kaaway. Amen. So dapat po tinutugunan natin yung mga ganon. Amen. Kung tinutulungan ka ni Lord, kailangan tulungan mo rin yung sarili mo. Amen. So yun po, kung nilalayo ka niya, lumayo ka talaga. Lumayo ka talaga sa kasamaan. Amen. Kasi you never know. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:12, akala mo lang malakas ka. Pero in a split of second, babagsak ka na. Amen. Kasi hindi mo alam na may dinadaanan kang ruta na ibang likod na pala yun. Amen. So kailangan always be alert. Amen. At sa number 3 po, malalaman natin mamaya. Amen. Kung ano ba yung purpose ni Lord, kung bakit niya tayo inuutusan na i-preach yung word every time, at all times. Amen. Ayan, sabi po dito, be ready in season and out of season. Why? Sa Matthew 24:36. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Sabi po yan ni Jesus. Sa 44 naman po, therefore, you also be ready. Be ready. Amen. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Amen. So, gusto nila na i-preach natin yung word. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan siya babalik. Amen. But one thing is for sure, He will come and it will be soon. Amen. Amen. Kailangan natin maging handa. Kaya at all times, ready yourselves. Amen. Yun, no? So, pagbalik po dito ni Jesus sa earth, sa mga Kristiyano, wala na nun. Deadline. Deadline na para sa mga Kristiyano na i-preach si Jesus, na i-preach yung gospel, at lalong deadline na para sa mga hindi pa tumanggap. Hindi ka pwedeng gumamit ng extension 5 seconds, mag-prayer of acceptance lang ako, tatanggapin ko si Jesus para pwede ako makapasok pa sa heaven. Wala na kung ganon. Amen. Pagdating ni Jesus, yun na yun. Amen. So, meron pong task para sa bawat isa. Amen. Sa mga believers, sa mga unbelievers, may nakalaan na gawain at kailangan na tayong tumugon doon. Amen. At maging faithful sa paggawa. Amen. So, yan, number 2 po. Amen. Sinasabi sa atin ni Lord, ready yourselves. Amen. For the time. Be ready in season and out of season. Because the day and hour of His coming is unknown. Amen. Number 3, the tactics. Amen. Preach the word. Amen. Ano yung tactics? Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Sa ibang translation po, no? And convince them, rebuking and correcting, warning and urging and encouraging them, being unflagging and inexhaustible in patience and teaching. So the message po, challenge, warn, and urge your people. Don't ever quit. Just keep it simple. Yun po yung sabi ni Lord. Oo nga naman, i-preach mo lang si Jesus. Amen. May mahirap ba doon? Ang mahirap na part po, ginawa na ni Jesus. Wala na po tayong mahirap na part na gagawin. Amen. So yun po, no? Bakit nga ba tayo binigyan ni Lord ng tactics or strategies or maneuvers? Amen. To convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Bakit? Kasi laganap na po ang godlessness in the last days. Amen. Sabi po sa 2 Timothy 3-4, for the time will come when they will not endure sound doctrine or yung tamang kautusan. Amen. But according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables or mga halaman. Amen. Yung mga itinuro na lang sa kanila noon na hindi nila maiwan kasi naging comfort zone na nila. Amen. May babasahin po ako sa
sa Isaiah 44. Minasa ko po ito sa mga kapatid ko, sa mga hatid kuya ko. Bunso po ako, no? Sa mga hatid kuya ko. Nung pinabasa ko po sa kanila, sabi nila gano'n, totoo yan? Sabi nila gano'n. Sa Bible po sila mismo nagbasa. Binigay ko po yung Bible ko sa kanila, pinabasa ko. Totoo yan? Sabi nila gano'n. Amen. At so, alam ko po, amen, na hindi pa talaga nila panahon. Amen. Still, andun yung hope eh. Amen. Dahil alam mo na nagsising din sila. Amen. At patuloy din yung panalangin mo para sa kanila. Amen. Inihiyak pa sila kay Lord. Kasi gusto mo na kung ano yung nararanasan mo kay Lord, maranasan din nila. Amen. Kasi hindi mo nagiging complete. Amen. Yung present ni Lord sa bahay. Kasi ako pa lang. Amen. So, dinidesire ko yung one day, lahat kami. Amen. Sama-sama pupunta dito. Amen. Magpupuli kami kay Lord. Amen. At hindi lang magpupuli kay Lord. Gusto ko maglingkod din sila. Amen. Kasi nakikita ko naglilingkod sila sa ibang Diyos. Amen. Sa Isaiah 44 po, sabi pag umagat po ng chapter, si Yahweh lamang ang Diyos. Sinabi ni Yahweh, ikaw ako, nalikod ko, ako ay pakinggan. Langit ni Israel ang pinili kong bayan. Amen. So, sa Isaiah 44:9 po, amen. Sabi nga, di ba? So, si Yahweh lamang ang Diyos. Siya lang ang Diyos at may pinili siyang bayan niya or mga tao niya. Alam niya kung sino yung kanya, sabi na sa salita niya. Amen. So, hinamak ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Sa Isaiah 44:9 po, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinakahalagahan. Nung nabasa ko ng anak kuya ko, napatigil sila. Tapos sabi ko po kay kuya ko, Kuya, natinasal na ninyong kikayo, di ba? Sabi ko gano'n kasi nakahiwalay ko silang bahay. Iba yung pagtugon eh. Tapos sabi ko yung kuya ko, sige pa nagisan ako, okay. Sabi niya gano'n. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin po. Siguro pinabasa ko to sa kanya last year. Amen. So yung pota niya, hindi ko alam kung next year ba yun o kung kailan man. Amen. Yung ate ko po, nung pinabasa ko sa kanya to, sabi naman niya, eh, buti na, wala kami sa Niño, sabi niya. Tapos sabi ng isang ate ko, wala kaya lang pandemic? Sabi niya, amen. So, nakakatawa, pero andun yung may string na makikita sa puso mo kasi ganun eh. Ganun yung sitwasyon. Amen. Yung isang, sige lang okay, isang nagdi-deny. Amen. Parang thankful pa siya kasi wala siya pang piling Santo Niño. Amen. Nakakatawa lang kasi yung God nila nabibili nila. Amen. Dinilinis nila. Amen. Nung nagpunta po kami Mario Puti, nakakatawa yung isang rebulto doon, no? Nakadamit siyang benteng. Tapos, kinagaya siya ng mga kapatiran ng mga ganyan sila. So yun, amen. Bakit ganyan yung damit, amen, ng Diyos nila? Amen. Bakit nakabenteng? Yung God mo. Amen. Tapos, meron pag isa, amen, yung isang bahay na napuntahan ko, naka-jumper yung, ano niya, yung God nila, naka-jumper, jumper, no? Tapos, sa bahay naman po namin, may ano siya, shining shimmering, no? May mga sequence yung ano nila. Tapos, ginagawa pa ng ate ko, bumibili siya ng mga damit pag Friday sa Apo, no? Tapos, nung nakita niya nung minsan, bibili na siyang isang pair ng damit para doon. Tapos nakita niya, ayan na yung bulsa ka naiikip ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n. Siyempre ba natin yung pera itong Santo Niño? Sabi niya, kasi yung Santo Niño wala yung pera. Alam na mo yung pera? Sabi niya gano'n. Sabi ko, amen. So, amen. Itutuloy ko po yung sa Isaiah 44, 9 onwards. Amen. Ulit po, no? Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. At walang kabulahan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinakahalagahan. Mga bulag at hangalan ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang mga sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya't magsama-sama man sila, ako'y harapin, sabi po ni Lord, sila'y matatakot. At mapapahiyain. Amen. Sa 12 po, no, ang panday. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito
ang inabot. Ikaw ba ang so loved that He gave? Amen? Sabi nga, no, walang kailangan si Lord, wala siyang kailangang mentor para mag-supply sa kanya ng knowledge, ng wisdom, ng glory. Amen? Wala siyang power source kasi He Himself is God. He is the source of everything. Amen? So, 13 po, no, ang carpentero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng kanyang tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintayin lumaki habang tinitilid ng ulan. Ang kapungin na kahoy nito ay ginagawang panggatong. At ang kapuno naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng iin sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso naman ay ginagawang rebulto para sa bahin. Amen. So, may teknala po. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisihan siyang kumain nito. Kung nadarami niya ang init ng kahoy, ay nasasabi niya ang ganito,